أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما أجمعين إن شاء الله. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tsaka Hajj, kailangan po siya. Yung Arkanul Iman. Iman means faith. So meron siyang 6 articles. Number 1 is belief in Allah. Pangalawa, belief in angels. Belief in God's revealed books. Belief in the prophets. Belief in the day of judgment. Belief in Al-Qadar, yung predestination. Okay. So, ngayon, explain natin isa-isa. Balikan natin yung Shahada, Testimony of Faith. Ang Shahada ay yung sasabihin mo, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ibig sabihin, walang dapat sambaing Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ay kanyang mensahero at propeta. So, sabi sa Surah An-Nam, Bismillahirrahmanirrahim, Wa huwa Allahu fi samawati fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa 'allamu ma tasbihun. He is Allah in the heavens and the earth, and He knoweth both secret and your utterance. So, ibig sabihin, ang Allah, sa pagitan ng langit at lupa, ano man ang mangyayari, ay alam niya. So, kung ano man yung intention ng ating puso, ay alam din niya. Kaya ang sabi niya, innamal amal bil niyat. Ibig sabihin, hindi niya hukuman ang tao dahil sa ginawa niya. So, ibig sabihin, kung ano yung ginagawa ng tao na nakikita ng kapwa niya, ay pwede niyang i-judge yung nakikita niyang ginagawa. Ngunit, kung ano ang dahilan, bakit niya ginagawa, ay hindi niya ito pwedeng husgahan. Kaya ang sabi ng Allah, innamal amal bil niyat, kung ano yung intention ng puso, yun ang makakamit niya. At kung ikaw ay maglalakbay para makapag-asawa, ikaw ay makakapag-asawa dahil yun ang intention mo. Kung ikaw ay papasok sa Islam dahil gusto mong maging Muslim, yun ang makakamit mo. Kasi ang pagpasok sa Islam ay maraming daan. Merong nagiging Muslim dahil gusto nila magkatrabaho, merong nagiging Muslim dahil gusto nila makapag-asawa ng Arabo, o kung ano-ano pang mga dahilan. So, ibig sabihin, hindi tayo husgahan ng Diyos sa ginagawa natin. Katulad ng mga politiko, sila ay nangangako sa mga tao para kumuha ng boto, pero pagka nakaupo na sila, iba naman ang ginagawa nila. So, hindi sila mahuhusgahan doon sa ginagawa nila, kundi doon sa mga anuman ang na-intention ng kanilang puso. So, bawat tao ay i-judge tayo kung ano yung laman ng puso natin, kung ano yung intention. Kasi walang makakabasa ng puso maliban kay Allah. Kaya tayo, meron tayong bantay na anghel na dalawa sa kanan at sa kaliwa na magsusulat ng gawain nating mabuti at masama. Iniisip pa lang natin yung gagawin natin na mabuti at masama, alam na ng dalawang anghel. Alam din ng Allah. Kasi ang Allah ang naglagay ng mabuti at masama. So halimbawa, sabihin ko sa iyo, Fatima, hawak ko ngayon ang alak at saka ang gatas. So ilalagay ko to sa lamesa mo. So, ako naglagay. Merong gatas at merong alak. Pero hindi kita papakialaman kung ano ang iinumin mo. Ngayon, yung dalawang nagbabantay sa iyo, nakaabang sila. Alam nilang iinom ka. Pwede mong inumin yung alak, pwede mong inumin yung gatas. So pareho yun na nakaabang. Tawag na kiraman katibin. Sila yung mga taga-sulat, scribe. Yung dalawang anghel mo, scribe yun.
Hindi yun good and bad. Kundi sila yung mga anghel na ang trabaho nila is magsulat. Yun ang trabaho nila. Hindi rule, trabaho nila. Specific. Ganito yun. So may dalawang anghel sa left and right mo. Sila yung mga scribe. Tinatawag silang kiraman katibin. Ang trabaho lang nila, magsulat, yung nasa kanan mo, magsulat siya ng mabuting gawain mo. At yung sa kaliwa, magsulat siya ng masamang gawain mo. Pero hindi nangangahulugan na yung anghel sa kanan mo ay mabuti at yung sa kaliwa ay masama. Hindi. Pareho silang anghel. Pareho silang tagasunod ng Diyos. Mm. Ang trabaho nila ay magsulat. Mm. Okay? So yung nasa kanan mo, isusulat niya ang good deeds na gagawin mo. At yung sa kaliwa, isusulat niya ang bad deeds na gagawin mo. Pero hindi nangangahulugan na masama yung nasa kaliwa mo. Pareho silang good angel. Sumusunod sila sa Allah. Okay? So yun ang trabaho nila. Ngayon, yung nasa harapan mo at saka sa likod mo na angel, sila naman magpo-protect sa iyo sa mga aksidente kung hindi ka pa oras mamatay. Ayan ba? Nadapa ka. So hindi ka masasaktan. Sasaluhin ka nila. Pero aalis sila kapag nakita nila si Malay Kalmot. Pag dumating si Malay Kalmot at napunta sa harapan nila, alam nila na oras mo nang mamatay, iiwanan ka nila. Hindi ka nila poprotektahan kung ano man mangyari. So yun ang kanilang trabaho. Ngayon, yung waswas naman na sinasabi ni Shaira, hindi yun anghel, jinn yun. So yung jinn na yun, siya yung magwawaswas sa'yo, bubulungan ka. Wala silang pakialam dyan sa anghel. Pare-pareho sila may kapangyarihan eh. Hindi sila itinalaga na maglaban-laban. So kung ano man ang gawain nila, sila yung mga anghel ang mga nilikha na hindi pwedeng mag-decide. Kasi hindi sila katulad sa tao na mayroong free will. Wala silang free will. Kung ano yung sinabi sa kanilang gawin nila, nakafix lang sila doon. Ngayon, kung papasok si Shaitan, wala silang magagawa. Hindi na pwedeng pigilin. Iwawaswas ngayon yung tao ang wawaswasin nila. Kasi yung tao ang merong free will. Hindi pwedeng waswasin ng jinn yung anghel. Kasi yung anghel, fixed mind. Isa lang ang gagawin nila, yung inutos sa kanila. So, magsabay-sabay man sila nasa harapan mo, yung jinn at saka yung mga anghel, wala silang magagawa sa isa't isa. Kung hindi papahintulutan ng Allah, kung hindi utusan ng Allah, wala silang magagawa sa isa't isa. So, ang nangyari lang doon, kasi nung si Shaitan, nung palayasin si Shaitan, sabi niya, pabayaan mong tumayo ko sa harap, sa likod, sa kaliwa at kanan ng mga anak ni Adan. So, ibig sabihin, pinahintulutan na si Shaitan na manatili sa tabi natin. So, kahit merong anghel dyan na nakabantay, na ang trabaho nila magsulat lang, hindi para bantayan ka. Yung nasa harap at likod mo, para bantayan ka lang sa mga aksidente o sa puna. Pero hindi sila pinagbantay para bantayan si Shaitan, napigilin si Shaitan na iwaswas ka o pasukin ka sa katawan. Hindi nila kayang gawin yon. Wala silang kapangyarihan na gano'n. Pero si Shaitan, may kapangyarihan siya pumasok sa katawan ng tao at bumulong. Yan ang pagkakaiba nila. Ang anghel hindi pwedeng pumasok sa katawan ng tao. Nandiyan lang sila sa tabi mo. Babantay lang sila, maghihintay kung anong gagawin mo. Isusulat ang mabuti at masama. Ngayon, kaya nila alam kung gagawa ka ng mabuti o masama kasi andiyan dyan si Shaitan, naririnig nila kung anong sinasabi sa'yo. Pareho sila nasa time of God eh. Nasa ibang dimension sila pareho. Hindi sila sa dimension ng tao. So kung ano man ang sinasabi ni Shaitan sa taong winawaswas siya, naririnig ng angel sa right mo at saka sa left mo. Kapag sinabi ni Shaitan, yun, nakawin mo yun, walang nakakita. So binubuluhan niya yung tao. Yun naman, anghel sa tabi mo, sa kaliwa mo, naririnig niya yun, sinasabi niya dun sa tao. Alam niya, sinasabi niya. Kaya nakaabang lang siya. Ang gagawin lang niya, isusulat niya kung gagawin mo o hindi. Hindi ka po pigilin ng anghel, gawin mo yun o hindi mo gawin. Ngayon, si Shaitan, bubuluhan ka niya. Ikaw ang magdi-decide. Ang gagamitin mo doon is yung free will mo. Yung freedom of choice. Ngayon, kapag pinili mong gawin yung binubulong niya, i-record ng anghel after 6 hours na nagawa mo. Kasi baka mag-mistake ka.
or baka magsisi ka. So, hihintayin niya yun ng 6 hours bago niya itulak. Ang pinili mo naman, binubulong ni Shaitan sa iyo ay gawin mo yung masama, pero ang pinili mo yung good deed, isusulat ka agad ng anghel sa kanan mo as good deed. Pero hindi kanya tuturuan na gawin mo yun. Hindi, wala siyang magagawa. So magkaiba yung purpose nung jinn at saka ng kiraman katibin. Magkaibang purpose nila. Kumbaga, dito sa mundo, merong sasakyan, merong kalye, merong driver na namamasada, merong private car, merong police trapiko. Wala silang pakialaman sa bawat isa. Kung ang huhulihin ng pulis ay yung mga pampasaherong sasakyan, hindi niya huli yung private kasi private yun at hindi naman nagbaba ng pasahero ng unloading at unloading. So yung sabihin, walang pakialaman sa bawat isa. Katulad din sila, yung mga anghel at mga jinn. May kanya-kanya silang trabaho. So ibig sabihin, Ito lang trabaho ang creation, ano yan? Ito lang yung trabaho gagawin ko. Oh, ngayon kung ang mga tayo, nilikha tayo, no? Nilikha tayo ng Allah. So katulad niyan, si Fatima may trabaho, si Shaira may trabaho. Wala kayong pakialaman sa trabaho niyo sa bawat isa. Okay? Mhm. At si Rehana, iba rin trabaho. Wala rin siya pakialam sa trabaho niyo. Wala kayong pakialam sa trabaho niya. Yung mga anghel, ganun din. Sa dami ng anghel, kanya silang trabaho. Kung ano lang yung iniutos sa kanila, ay yun lang gagawin nila. Ang pagkaiba natin yung mga tao at anghel, yung tao, siya magdi-decide kung ano yung gusto niyang gawin. Although wala silang pakialaman, kung gusto niya makialam, papahintunutan niya siya ng Allah. Kaya nga nandoon yung surah Humazah. Di ba? Ang Quran hindi nire-recite ng mga anghel. Ang nagre-recite lang mga tao. Kaya merong surah Humazah kasi nga alam din ng Allah na kahit na may kanya-kanya tayong specified na gagawin, makikialam pa rin tayo sa mga tao. Kaya sabi niya, wailul likulli humazatil lumazah. Kayo mga chismoso at chismosa. Ha? Inaaba kayo, parurusahan ko kayo. So parurusahan yung mga pakialamero at pakialamera. Although, hindi sila dapat makailam kasi yun ang destinasyon eh. Kaya lang, dahil nga sa free will ng tao, gusto niya makialam, chismosa ang tawag sa kanya. So kaya mayroong mga sura na ka-specified kasi ang buong Quran ay kung maintindihan mo, siya yung nangyayari minu-minuto, segundo, 24/7 sa buong buhay ng mga tao sa mundo at sa buong kalawakan. Nakasulat sa Quran lahat. Kung maintindihan mo siya, mamamangha ka. Dahil lahat pala na nangyayari ando doon sa Quran. Kahit na yung alikabok andun sa Quran. No? Yung mga prutas, yung mga insekto nasa Quran. Yung gawing mas mabuti nasa Quran. Yun nangyayari. Itong ginagawa natin nasa Quran. Kung maintindihan mo, nandun sa Quran. Yung buong Quran ay 114 chapters. Kumbaga siya isang buong pelikula ng isang buong movie na sinakop na from the start of creation to the last part. Mga kapag ka naunawaan mong Quran translation. So pag sinabi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, all praise be to Allah, the Lord of the worlds. Yun ang translation. Yung explanation noon ay kulang isang taon para ipaliwanag sa yung isang aya. So ibig sabihin, ang buong Quran is applicable sa mga nangyayari sa pagitan ng langit at lupa. Kaya katulad itong aya na ito sa Surah An-Nam. Anong sabi niya? Alam niya ang mga tinatago niyo sa inyong puso at yung mga ginagawa niyo sa panlabas niyo. At alam din ng Allah kung ano ang magiging gantimpala o kapahamakan mo kapag ginawa mo ang mga bagay na ito. Ayan. Pero pag tinignan mo itong
Itong translation niya sa English, sabi niya, He is Allah in the heavens and in the earth. He knoweth both your secrets and your utterance, and knoweth what you earn. So, yun lang yung translation. Pero, kung i-explain natin yan, yung verse na yan, yung isang verse na yan, isang simpleng ang sinabi niya, siya ang Diyos sa pagitan ng langit at lupa. So, ibig sabihin nun, wala nang iba pang masusunod, kundi nasa command niya lahat. At alam niya lahat ng sikreto ng iyong puso at ang gawain mo. So, ibig sabihin nun, iisipin mo pa lang isang bagay, alam niya na. Gagawin mo man yun o hindi, alam din niya. At kung ito'y ginawa mo, ang magiging resulta nito ay alam niya. At kung hindi mo naman ginawa, alam din niya ang magiging resulta nito sa iyo. So alam din niya kung makikinabang ka sa gagawin mong yon o ikaw ay magiging talunan. Alam din niya kung sino magiging konektado sa mangyayaring yon. Sino bang masasangkot doon? Kapitbahay mo ba, kapatid mo ba, magulang mo ba, asawa mo ba, o anak mo? Alam niya lahat yon. Sa isang aya lang na yan, na sinasabi niya siya ang Diyos sa pagitan ng langit at lupa, hindi lang yung laman ng puso mo, yung gagawin mo at hindi mo gagawin ang alam niya. Alam din niya kung ilan langgam ang naglalakad sa batong itim sa dilim ng gabi. Alam din niya kung saan pupunta yung mga bulati at mga uod. Alam din niya kung ilang isda ang mangingitlog at mga nganak. Alam din niya kung sinong mga taong ipapanganak at mabubuhay. So, napakasimple ng verse, maiksi lang. Pero lahat yan, sasakupin niya lahat kapag ipinaliwanag mo siya. Kaya nga sabi ko, kung maintindihan mong Quran, lahat ng nangyayari sa pagitan ng langit at lupa nandun sa loob ng Quran. Na kapag ito naintindihan mo, sadyang matatakot ka at ayaw mo nang basahin pa. Para bang hindi ka na makakilos ng maayos kasi natatakot ka na makakagawa ka ng mali. Lahat ng bagay magiging mali. So, ang unang-unang haligi ng Islam ay yung tinatawag na shahada. At ang shahada ay mayroon siyang, di ba, sabi nga natin, shahada, sala, zakat, saim, at saka hajj. So, 5 yung haligi. Kunin natin yung simpleng explanation lang. Simple pa lang to shahada. Ang shahada ay yung asyhadu la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Okay, Muslim ka na. So, naghijab ka na, nagabaya ka na, Muslim ka na. Nagkandura ka, nagtupi ka, Muslim ka na. Okay, nagsyahada ka na. Wala ka pa dun sa sala. Sa syahada ka pa lang. Itong syahada pala, meron siyang kondisyon. So, hindi pala, kapag sinabi asyhadu la ilaha illallah, Muslim ka na, ganap ka ng Muslim. Tapos ng istorya. Hindi. Meron siyang 7 kondisyon. Na yung kondisyon niya? Meron siyang 7 kondisyon. Una is yung knowledge, which negates ignorance. Dati, ang tawag sa atin, jahil. Nung tayo hindi pa Muslim, tawag sa atin, jahil. Anong jahil? Ignorante. Bakit tayo naging ignorante? Kasi ginawa natin yung tao, Diyos. Ang laking ka-ignorantihan nun, na yung tao ginawa natin Diyos. So, kailangan natin na mag-aral, alamin natin ang lahat ng bagay. Katulad yan, in-explain natin kanina yung Diyos ba si Jesus o hindi. So, dahil sa pag-aaral natin na yon, nabawasan yung pagiging ignorante natin. So, ibig sabihin, nagkaroon tayo ng knowledge, konting knowledge, which negates ignorance. So, hindi na tayo ignorante at hindi na natin sasambahin si Jesus kasi hindi na tayo ignorante. Meron na tayong kaalaman. So, ibig sabihin, ng pag-aaral, nagsimula pa lang tayo at marami pang pag-aaral na dapat gawin. Yun ang number 1 na kondisyon ng shahada. Dapat nag-aaral. Hindi yung kung kailan may panahon sa mag-aaral. Kapag walang panahon, hindi mag-aaral. Kailangan mo mag-aaral mula sa pagkapanganak mo hanggang sa libingan mo. Pangalawa, certainty, which negates doubt. Ibig sabihin, kung may katiyakan na ang kaalaman mo, yung pag-aalinlangan mo mawawala na. So katulad yan. Kung tatanungin tayo, si Jesus ba ay babae o lalaki? Sasabihin natin, lalaki. O paano mo natiyak na lalaki siya?
Ang lalaki, kailangan, biology, kailangan merong Y chromosome na papasok sa babae na sperm dahil ang babae merong X chromosomes. So kapag naghalo yun, lalaki ang lalabas. Ang tanong, wala naman o meron ba sperm cell na pumasok na Y chromosome kay Virgin Mary? Absolutely, wala. Kasi meron lang X chromosome si Mary. Dapat, si Jesus ay babae. Yun ang dapat mangyari. Yun ang pinakadapat. Kasi walang Y chromosome eh. Wala namang lalaking sumiping kay Maria eh. Tapos nanganak siya. Parehong X chromosome lang yung si Maria. So ngayon, sabi, certainty negates doubt. Paano mo na ngayon matitiyak na lalaki nga siya? Wala ngang Y chromosome. Walang sumiping na lalaki sa kanya. So by biology, dapat babae si Jesus. Pero niliwanag na ng Quran. Ang sabi ng Allah, binigyan ko ng dalawang sign si Virgin Mary para nang sa maintindihan ng mga tao ang kapangyarihan ko, sabi niya. Ano yon? Ang unang sign, si Mary nagbuntis ng walang gumalaw na lalaki. Nagbuntis, walang gumalaw na lalaki. Yun ang isang sign. Ano yung pangalawang sign? Ginawa niyang lalaki ang anak ni Virgin Mary instead na dapat magiging babae. Kasi walang Y chromosome na pumasok. So, ibig sabihin, nagkaroon ka ng certainty, naging tiyak mo na. So, nawala ang doubt mo. Lalaki si Jesus, kasi sa kapangyarihan ng Allah, ginawa siyang lalaki. At pinagbuntis niya si Maria nang walang lalaking gumalaw sa kanya. So, yun ang kailangan. So, kapag nag-aaral ka, number one is knowledge. Pangalawa, certainty. So, itong dalawang to, pag nagkasama na sila, papasok yung pangatlo. Dahil sa nagkaroon ka na ng kaalaman, naging sigurado ka na wala ng pag-alinlangan mo, nagkaroon ka na ngayon ng sincerity at purity of intent, which negates shirk. Ngayon, kung nagkaroon ka ng sincerity at saka purity, naging ikhlas na yung puso mo, mawawala na yung shirk. Ibig sabihin, iisa na lang ang sinasamba mo at di ka na magtatambal. Ngunit, ano ba yung shirk? Ang shirk ay ang idolatry. Okay, ang idolatry, mayroon siyang tatlong klase. Pag sinabing mo idolatry, hindi siya simpleng idolatry lang. Meron siyang tatlong klase. Ano yung tatlong klase niya? Ang number one, tinatawag na shirk akbar. Yung major idolatry. At ang pangalawa, yung tinatawag na shirk asgar, minor idolatry. At yung shirk kafi, ay yung pinaka-lesser idolatry. Ano ang pagkakaiba ng tatlong idolatry na ito? Pag sinabi mong shirk akbar o major idolatry, ito yung magsamba ka ng Diyos na iba maliban kay Allah. At yun ay walang kapatawaran. So, ibig sabihin, may Diyos ka na, si Allah ang Diyos mo, tapos gumawa ka pa ng ibang Diyos, ginawa mo si Jesus Christ, o si kung sino-sino, yun ang tinatawag na shirk akbar. At lahat ng kasalanan magagawa ng tao may kapatawaran maliban sa shirk akbar. Yun lang ang nag-iisang kasalanan na walang kapatawaran. Yung shirk asgar naman is yung minor idolatry. Ibig sabihin naman yan, hindi yung sinasamba mo ang Diyos na iba maliban kay Allah. Ang ibig sabihin nito, shirk asgar, minor idolatry is katulad halimbawa, mayroong kapaboritang artista. Wala nang laman ng utak mo kundi gayahin yung artistang yun. Kung anong suot na yung damit, kopyahin mo. Kung anong makeup niya, yun din ang bilihin mo. Kung anong sapatos niya, yun din ang design mo. Yung pananalita niya, ginagaya mo na rin. Lahat ng gawin niya, ginagaya mo. Yun ang tinatawag na shirk asgar. At yun ay papunta rin sa impyerno. Ang pangatlo, yung tinatawag na shirk kafi. Yung lesser idolatry. Ito naman yung sarili mo. Na kapag sinasabi mo, kundi dahil sa akin, wala ka dyan. Kung hindi kita tinulungan, hindi mo magagawa to. Kayang-kaya ko yan. Ako kasi nag-design yan kasi ako. Puro ako. Yung self-conceitedness, o yung kapag napunta ka sa lamin, ang gwapo ko talaga. Ang ganda ko talaga. Ang sexy ko talaga. Yung mga bagay na yan, ay tinatawag na shirk kafi. Kaya doon sa Hajj, ay merong tatlong poste na binabato ang Muslim kapag siya ay nag-Hajj.
At yung Muslim na yun nagre-represent ng tatlong idolatry na yan. Shirk Akbar, Shirk Asgar, at saka Shirk Kasim. So ngayon, ito ay yung Masjid Al-Haram. So makikita mo yung mga taong yan, ang daming tao. Okay? Yan ang picture na, pero merong mas bago pang mga picture dyan. Kaya lang ito kasi matagal ko nang ginawa itong aking presentation na ito siguro 1995 ko pa ginawa ito. So makikita mo dito, nakikita mo yung guhit na nandiyan dyan. Yung guhit na parang line siya na nakabilo, ganon. Yan ay mga tao. Milyon-milyon na mga tao yan. Subhanallah. Kung ikaw ay isang opisyal ng military, sisigaw ka, utusan mo ang commander mo, sabihin niya, ihanay mo ang iyong mga brigada. So sisigaw siya, utusan niya yung mga opisyales, lalapit mga opisyales, pagkatas utusan niya ulit yung mga opisyales pa, at utusan pa yung mga bababang opisyalis pagkatas hanggang dumating sa platoon, at saka palang iuutos yung paghanay. So it will take about 15 to 30 minutes bago maihanay niya yung kanyang brigada. Pero subhanallah, sa 3 milyon hanggang 5 milyon na tao dyan sa Masjid Al-Haram, pag sinabi ng imam, Allahu Akbar, bago niya matapos yung azan, nakahilera na yung milyon-milyon. At walang nag-utos sa kanilang pasinsimpagitan, tuntong kanan, lingon sa kaliwa. Hindi niya aayusin yung linya. Kusang maayos yan. Bago matapos ang azan, nakalinya na sila. Ganun kalakas ang kapangyarihan ng Islam. 3 milyon na tao. Azan lang kaya niyang ihanay. Subhanallah. So, dyan sa picture na yun, makikita mo gaano ka perfecto ang religion mo. Pati na yung pagkakahilera ng mga tao, subhanallah. Kahit doon sa labas o doon sa loob ng masjid, kapag azan lang, maayos nila ang kanilang sarili ng pantay-pantay. Nakaharap lang sila sa isang direksyon at sabay-sabay din sila. Kapag sinabi ng imam, Allahu Akbar, tataas nila ang kanilang kamay sabay-sabay. At magruruko sila sabay-sabay. Magsusujud sila sabay-sabay. Yang ilang milyon na yan. Ganun kalakas yun. Subhanallah. Makikita mo dito sa presentation na to ng slide, mayroon dyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. At ang number 1 is yung earth, yung bilog, yung earth. Makikita mo dun sa gitna niya, mapapansin mo na mayroong dot na puti at mayroong dot na itim doon sa gitna. Yung nasa gitna yun ay yan yung Makkah. Yan yung house, yung Makkah, yung Kaaba. At yung Kaaba ay nasa sentro ng mundo. At yung sentro ng mundo ay nakatutok doon sa posting liwanag sa 7th heaven, yung tinatawag na Al-Ars. So, ibig sabihin, magkakalinya ang... teka lang, may kukunin lang ako saglit para mas maintindihan. Palpubat na ako, sis. Lobat na. Okay. So, ganito. Nakikita niyo dyan sa slide. Ano nangyari?
Tulog pa naman 'tong asawa ko. Mag-iingay ako. Okay, ready? Okay na? Okay na po. Nakikita nyo to? Okay. So, yung Earth, yan yung number 1. Diyan sa Earth na yan, yung sa gitna, merong white dot, tapos merong dot na itim. Basta sa pinakagitna, diyan mo makikita yung Kaaba. So, ito yung Kaaba. Nakadiretso yan papunta sa 7th heaven. Doon sa 7th heaven, meron pa doong Kaaba uli. At sa 4th heaven, meron din Kaaba. Okay, ganito. Nakikita nyo ba? Itong 7th heaven, merong Kaaba. Ang tawag dito, Baitul Umur. Ito naman sa 4th heaven, tinatawag na Baitul Iza. At ito naman yung Kaaba sa mundo. Dito sa 7th heaven, yung Kaaba, meron siyang katabing chamber dito. Nandito yung mga tinatawag na mga scriptures. Yung Quran, yung Pisam, Sabor, yung lahat ng mga kasulatan na binaba sa mundo, nandito sa chamber, sa 7th heaven. Pag binababa yun, dumadaan yan dito sa Baitul Iza. Parang, kumbaga, parang ito yung tawag dito, stopover bago ibaba sa mundo. So, yung Kaaba na to, nakatapat siya dito at dito rin yung Al-Ars. Yung Al-Ars is yung posting liwanag. Okay? At sa ibabaw ng posting liwanag, nandoon naman ang trono ng Allah. Ngayon, yung number 2, so makikita niyo dyan, dyan sa slide, andyan yung Earth, at yung sa gitna yung Kaaba. Yung pangalawa na frame, yung number 2, may nakasulat na number 2 dyan, yung sa unang-unang square, makikita niyo dyan yung 4 na bundok. At yung 4 na bundok na yan, lahat yan ay Rocky Mountain. Ibig sabihin, itong lugar na ito ay wala itong tubig, walang tubig dito. Nakikita niyo naman yun. Okay, nakita niyo naman yung mouse, di ba? Gumagalaw yan. Yung bundok na yan, 4, ay Rocky Mountains. Ibig sabihin, walang tubig dyan. At yung 4 na cross lines na yan, na daanan, nanggagaling yan sa iba't ibang bansa. No? Sa Yemen, sa Syria, sa Jordan, papunta ng Saudi Arabia, kung sila ay nagtitrade ng mga paninda nila. So, mga dumadaan din yung mga caravan, yung mga hila ng camel na mga kariton na mayroong mga goods. Yan ang pinakadaanan nila, crossing nila. Diyan sa gitna na yan, yung number 2 na yan, yung gitnang-gitna, nung inutusan ng Allah, si Jibril, para sabihin kay Nabi Abraham, na papuntahin dyan sa Makkah, si Hagar, kasama yung anak niya si Ismail, ay umabot sila dyan sa gitna niyang number 2 na bundok. Okay? At walang tubig dyan. Ang baon lang nila ay tubig at saka dates. Pero pagdating nila dyan, naubusan na sila ng tubig at dates. Kaya nataranta si Hajar. Kaya umakyat siya doon sa bundok
doon sa may right side. At yung bundok na yon, so yung bundok na yan dito sa apat na bundok yan eh. So yung dalawang bundok na yan ay inakyat niya. Sumampa siya doon sa isang bundok at tumatanaw siya, tinitingnan niya kung saan siya may makakitang tubig. Pero dahil sa yan ay Rocky Mountain, wala siyang makitang tubig. Kaya bumaba siya at tumawid siya papunta sa kabilang bundok. Yung bundok na yun tinatawag na bundok ng Safa at saka Marwa. At sumampa siya doon sa kabilang bundok, wala rin siyang makitang tubig. At bumalik siya diyan sa dalawang bundok na yan, nagpaikot-ikot siya ng 7 beses. Pagdating niya ulit doon sa kabilang bundok, naalala niya ang sinabi ni Propeta Abraham, na kapag ka ikaw ay nagipit, huwag mong kalimutan na manalangin. Gumawa ka ng 2 raka, magdasal ka, at ipagkakalog sa iyo ng Panginoon ko ang kailangan mo. Kung naalala ni Hagar yung sinabi ni Abraham, kaya nagdasal siya. At sa pangalawang sujud niya, si Ismail ay nandoon sa gitna ng crossing, nilapag niya doon, umiiyak. Yung pangalawang sujud niya, habang nakasujud siya at humihiling siya na magkaroon ng tubig, biglang inutusan ng Allah si Jibril, yung anghel, at bumaba siya dyan at binutas ng pakpak niya yung gitna ng lupa, kaya bumulwak yung Zamzam water. At habang nakasujud si Hagar, ay narinig niya ang mga huni ng ibon. Kaya iniangat niya ang kanyang mukha at nakita niya na mayroong tumataas na tubig doon sa gitna ng crossing. At habang tumataas yun, lumalaki ng lumalaki, lumalakas ng lumalakas, habang masisikaran ni Ismail ng paa niya yung tubig, nadadampian ng paa niya yung tubig kasi gumagalaw yung paa niya, nababasa siya. Kada tama ng paa niya, tumataas yung Zamzam. So palakas ng palakas yung tubig. Kaya natakot si Hajar at bumaba siya at sumisigaw siya. Sabi niya, Zam, 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 Zam. Ibig sabihin nung Zamzam, stop, stop, stop. Kasi tumataas yung tubig. Sabi niya, stop, stop, Zam, Zam. Sabi niya ganun. So nung binanggit niya yon, huminto yung tubig pero hanggang doon lang sa taas na inaabot niya. At nagkaroon na sila ng inumin, kaya mapapahaba pa yung buhay nila. Sa pangyayaring yon, na mayroon ng tubig doon, alam na mga karaban sa iba't ibang bansa na yung lugar na yan ay dry land. Ngunit malayo pa lang sila, natatanaw na nila ang maraming ibon na nasa ibabaw ng bundok. Kaya nagmamadali sila kasi isang sign para sa kanila na naglalakad sa mga disyerto na kapag mayroong ibon, mayroong tubig. Ngunit habang papalapit sila, nagtataka sila paano magkakaroon ng tubig sa bundok na yan sapagkat yan ay bundok ng mga bato. Pero habang lumalapit sila at nakikita na nila, natatanaw nila yung bumubulwak na tubig, mas lalo silang namangha. At nung dumating sila doon, sa gitna, ay nakita niya si Hagar at saka yung kanyang anak na si Ismail, isang sanggol. Nakiusap sila na kung pwede, manirahan na lang sila dyan. Kaya doon sa pangatlo na number 3, so makita niyo yung number 3, nagkaroon ng konting bahay. Pero meron ng kaba. Kasi pumasyal na diyan si Abraham at kinausap niya si Ismail para magtayo ng kaba. So nasimulan na nilang itayo at nagkaroon na ng mga bahay. Sa number 4, dumami na ang mga trader na dumadaan doon at nakita na nila na may tubig doon, kaya pati sila ay nakiusap na rin na manirahan dyan. Hanggang sa dumami na ng dumami at binakura na nila yung Kaaba. Hanggang sa panahon na ito, yung doon sa top number 8 ay naging ganyan na ang itsura ng Kaaba. At yung mga bahay ay naging mga building na at ito ay mga hotel. Ibig sabihin, sa buong mundo, ang pinakamaraming hotel ay nandiyan sa Makkah. Dahil lahat ng nakapaikot dyan, na kapag naghahaj o nag-umrah ang mga tao, 3 milyon hanggang 6 na milyon na tao po na pumupunta dyan. At hindi lang yun, higit pa rin kasi nagpapalit-palit ang mga tao. Ginagamit nila, tumitira sila dyan sa mga building ng nandiyan dyan.
Lahat ng yan ay puro hotel. At sa panahon na ito ay ganito ng itsura niya, ngunit ngayon ay mas higit pa dahil sa mayroon ng latest. Ito yung mga lumang collection ko lang noon. So makikita natin ang development nung Kaba from the beginning na bago siya magawa hanggang sa panahon na ito. At makikita mo ang mga tao, paano sila maghilera, subhanallah. Tingnan mo itsura nila, no? At yan, mga taong yan ay dahil lamang sa adan, maghihilera sila nang walang nag-aayos sa kanila. At sa loob lamang ng 3 minuto, maghihilera ang milyon-milyon na tao nang hindi sila nagiging magulo, kundi nasa ayos silang lahat. Ganong kalakas ang power noon ng adan. Makikita natin dito sa slide na ito, yung Makkah, Mina, Muzdalifah to Arafat. Yan ang tinatawag natin na rota kung tayo ay mag-Hajj. Kung ikaw ay mag-umrah, hindi ka alis doon sa Makkah, doon ka lang. Pero kapag mag-Hajj ka, pag mula doon sa Makkah, papunta sa Arafat, kailangan pumunta ka ng Arafat. Ang umrah ay kaya mong matapos sa loob lamang ng 3 oras. Kaya mong tapusin. Ngunit, ang Hajj ay kailangan mong tapusin sa loob ng 3 araw. Dahil hindi mo pwede siyang makuha sa loob ng 1 araw. So from Makkah, maglalakad ang mga tao papunta doon sa Arafat. Diretso muna sila sa Arafat. At pagdating doon sa Arafat, magdadasal doon ng Asr at tapos nung aakyat sila doon sa bundok at magdudua kung saan pumiling si Prophet Muhammad at saka si Adam na patuwarin sa mga kasalanan. And then after that, lalakad sila papuntang Muzdalifah. Pagdating sa Muzdalifah, matutulog sila doon. Magsasala ng Isha doon, Maghrib at saka Isha doon. And then, matutulog doon. At pagkatapos, paggising ng Fajr, bababa na papunta ng Mina. Dito sa Mina, dyan ginagawa yung Jamrat. Ano yung Jamrat? Yung pagbato doon sa 3 poste. Yung 3 poste na babatuhin na nagre-represent ng Shirk Akbar, Shirk Asgar at saka Shirk Kafif. So makikita mo dito sa slide na ito, yung mga puti na yan yung mga tent na tinutuluyan ng mga haji, yung mga nag-hajj. At lahat ng yan ay air condition. So sa dami niyan, milyon-milyon ng mga tao nandiyan dyan, ganyan ang itsura niya. So bawat tent na yan, air condition yan, mayroong CR dyan, kaya lang sa dami ng tao talagang pila rin ang CR. At may binibigay dyan na yung tinutupi na bed, yung cushion. Diyan na rin ibibigay sa iyo yung supot na maliit at saka bibigyan ka ng sadyata na natitiklop, pwede mo ibulsa. Tapos yung bato na 21 bato na gagamitin mo sa pagbato mo doon sa 3 poste. So diyan kayo mananatili, diyan kayo mag-ayos hanggang sa pumunta na kayo doon sa Mina. So dati itong Mina, wala dati yung building na yan, wala yung linya na yan na mga tulay yan eh. Dati yan sa baba lang yan. At yung poste lang makikita mo. So magmula dito sa unahan, matatanaw mo kaagad yung poste 3. Pero ngayon, meron na siyang building na ganyan at meron siyang tulay kasi sa dami ng tao, dati kasi 3 milyon lang, ngayon umaabot na ng 6 million. So ginawa nila ng first floor, second floor, yung Jamrat, yung pagbabatuhan ng poste. Ganito ang itsura niya. Ayan yung posting 3. So ito yung top na tulay. Babatuhin mo yung poste na yan, mag-umpisa ka doon sa unang poste, tinatawag na Shirk Kafif, Shirk Asgar, tapos Shirk Akbar. Kailangan na pag binato mo yung poste na yan, malalaglag yung bato mo na 7 dyan sa bilog na yan. So ibig sabihin, 7 doon sa unang poste, 7 sa pangalawang poste, at 7 sa pangatlong poste. Bakit mo binabato ang poste na yan? Yun ay reenactment nung pumunta si Abraham sa lugar na yan at siya ay nagdadasal dyan sa Mina. 3 beses siyang nagsala
sa 3 okasyon at 3 beses din siyang tinukso ni Shaitan. So, 3 beses سبحانك na اللهم nagdarasal siya na tinukso وبحمدك ni أشهد Shaitan, أن لا إله إلا yung أنت unang pagtukso sa kanya, أستغفرك وأتوب binato niya إليك. ng 7 beses si Shaitan. Yung pangalawang pagdarasal niya, tinukso na naman siya ni Shaitan, binato niya uli ng 7 beses. At yung pangatlo, binato niya uli ng 7 beses. At yung tatlong yon ang nagre-represent sa 3 shirk na dapat nating iwasan. Shirk akbar, shirk asgar, at saka shirk kafi. Kapag natapos mo na yung batuhin, so yon ay sa top yon. Pwede kang bumato doon. Ito naman yung sa ilalim, sa baba. So ganun din, dito masasalo din yan. Babatuhin mo yung poste na yan, malalaglag yung bato mo doon sa loob. Kailangan na ma-shoot yung bato dyan sa loob ng circle na yan. At kapag natapos mo na yung 3 poste na batuhin, didiretso ka na uli malapit doon sa Kaaba. Pero bago ka makapunta doon, meron doon mga shop na maliliit na nakahilera at yun ay mga barber shop. Doon ka na magpapagupit. Kapag nagupitan ka na, ibig sabihin tapos na ang Hajj mo. Ang mga lalaki ay kinakalbo at ang mga babae ginugupitan ng 1 inch sa kanilang buhok. Once na nagupitan ka na, natapos mo na ang ritual ng Hajj. So pagkatapos noon, babalik ka uli sa Kaaba at pagkatapos kung aalis ka na, kailangan mo magtawaf uli. Iikot ka uli ng 7 beses doon. Yun ang tinatawag na tawaf al-wida. Tawaf al-wida is yung tawaf ng pagpapaalam. Ngayon, kung nakauwi ka, nakabalik ka sa bansa mo, hindi ka nakapagtawaf, kailangan bumalik ka ron para magtawaf kasi hindi ka nakapagpaalam. So may mga rules doon sa pag-hajj at hindi natin yung titikapin sa panahon na to dahil iba ang topic natin. Iba rin ang pag-aaral tungkol sa pag-hajj. So, yun yung pangatlo. Dahil sa sincerity mo, nawala na yung shirt mo, so nagkaroon ka na ng tamang pananampalataya at yung pang-apat, yung truthfulness, yung katotohanan na mag-aalis ng pagiging hypocrite mo. Ngayon, kung ikaw ay kulang pa sa pag-aaral, hindi pa sapat, okay, nagkaroon ka na ng pag-aaral, nagkaroon ka na ng katiyakan, certainty and sincerity, nakuha mo na. Pero yung truthfulness, yung katotohanan, hanggat hindi mo pa nabubuo ang sala mo, hindi mo pa nabubuo yung 5 pillars, hindi ka pa nagiging totoo, nagiging hypocrite ka pa, nagiging munafik ka pa. So, kailangan maging makatotohanan ka na dahil sa pag-aaral mo at sa mga bagay na natutunan mo, kailangan na maging makatotohanan ang pagtalikod mo o ang pagsunod mo. At kapag makatotohanan ng pagsunod mo, makakamit mo na yung pang-5. Love and devotion which negates disdain in Allah's religion. Hindi ka na mag-aalinlangan, hindi ka na matatakot at tuloy-tuloy na ang pagsunod mo kasi mamahalin mo na ang religion mo at idilibot mo na ang sarili mo sa pagsunod dito. Lahat na ng bagay na gusto mong gawin ay naaayon sa Quran at Sunnah. Dahil sa nakuha mo ng mga bagay na yon, nagkaroon ka na ng submission. Sinunod mo na ang lahat. Submission negates disobedience. So, yung sabihin, wala ka nang hindi gustong sundin, lahat gusto mo nang sundin. Kaya ang pang-7 is yung acceptance which negates rejection or denial. Kahit na ano pa ang gawin sa iyo ngayon, hindi mo na siya itatanggi na ikaw ay isang Muslim o ang Islam ang iyong religion. Yan ang 7 kondisyon ng shahada. At lahat ng yan, yung 6 na yan, papunta doon sa number 1. Ano yung number 1? Knowledge. Kailangan mag-aral ka. Hindi mo makakamit ang lahat ng yan kung hindi ka mag-aaral. Hindi sapat yung nagdadasal ka, hindi sapat yung nag-aayuno ka, hindi sapat yung nagcha-charity ka. Hanggat hindi napuputol ang buhay mo, kailangan patuloy ang pag-aaral mo dahil kulang ang buhay mo para alamin mo ang Islam. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
mabuhay ka ng 300 taon, mamatay ka at mabuhay ka muli ng 300 taon ay hindi pa sasapat. Kaya tayo, masyado tayong tamad. Ang pag-aaral natin ay pasulpot-sulpot, pahapyaw-hapyaw, kulang na kulang, sadyang kulang. Kasi marami pa tayong nagagawa na hindi naaayon sa Islam dahil ang pag-aaral natin ay hindi sapat sa panahon. So kailangan, kahit na hindi tayo nagkaklase, dapat nananaliksik pa rin tayo, nag-aaral tayo. So yan yung 7 kondisyon ng shahada. Ang pag-aaral ay hindi lamang yung pang may klase tayo ng linggo. Dahil kulang na kulang ang buhay natin para alamin natin ang Islam. Dapat lagi tayo nag-aaral. Ustads, may itatanong ako. Ano yun? Dito sa truthfulness with neglect hypocrites. Hindi ba lahat na tumatanggap ng shahada is sure na sila sa sarili nila? Hindi. Oh. Kasi kaya nga andyan yung 7 kondisyon ng shahada. Yung shahada, gawin lang natin yun number 1 yun, di ba? May number 1 siya, shahada. Yung shahada is number 1 doon sa 5 pillars. Pero yung shahada, mayroon siyang 7 numbers diyan na nakalagay para makamit mo yung shahada mo. Kasi yung shahada mo, sinabi mo lang, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu na Muhammad Rasulullah. Anong ibig sabihin nun? Ako ay sumusumpa na walang dapat sambahin Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ay kanyang propeta. Okay, alam mo na yon. So ano ngayon dapat mong gawin? Wala. Kasi hindi ka nag-aral eh. So ano number 1? Knowledge. So ngayon, knowledge. Ano yung part ng knowledge? Aralin mo paano magwudu. Aralin mo paano magsala. Aralin mo ano ang sunnah. Anong wajib, ano ang nawafil, ano ang salatul istisqa, ano ang kung ano-ano pa, no? So, yun ay makukuha mo sa pag-aaral. So, kapag nag-aaral ka, number 1, nakukuha mo, nag-aaral ka, hindi ka na nagiging ignorante. O pagkatapos nun, papasok ka sa number 2. Tuloy ang pag-aaral mo, pasok ka sa number 3. Ako nag-aaral naman, pero ignorante pa rin. Hindi ka ignorante kasi ang ignorante yung sumusamba sa hindi totoong Diyos. Okay. Ibig sabihin wala pa rin, kulang pa din ang kaalaman ba pag Yun. Kulang ang kaalaman, kulang pa ang kaalaman. Kasi kailangan natin wala pa na ang akong confident para magsabi ng ganito, ganyan. Sinasarili ko na muna. Ang pag-aaral ay magpapalakas ng iyong iman. So yung tarbiya, pagpapalakas ng iman. Itong ginagawa natin ay tarbiya. So ninonurture ko kayo kung anong dapat gawin. Number 1 nga is yung pag-aaral. Number 1. Yung number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, 7, papunta lahat yun. Produkto yun ng number 1. Hindi mo makakamit yung 2 to 7 kung wala yung knowledge. Yung number 1 is mag-aral ka. Kaya ang dua, bago tayo magbasa ng kahit na ano, bago tayo magsimula ng klase, ang dua is Rabbi Shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yun ay dua ni Musa alayhisalam, ni Moises, nung kinausap siya ng Allah doon sa burning bush, yung naglalagablag na puno sa Mount Sinai. So, inutusan siya ng Allah na puntahan niya si Faraon at ipakilala niya ang Allah at ituro niya ang tamang pananampalataya. At ang sinabi niya, paluwagin mo ang dibdib ko at tanggalin mo ang bigkis sa dila ko upang maunawaan ako ng mga kausap ko. Bakit niya sinabi na kalagin ang bigkis sa kanyang dila? Kasi kaya kinuha niyang tagapagsalita si Harun, yung kapatid niya, kasi bulol siya. Nung bata siya, naglaro siya ng uling na isubo niya. Kaya nagkaroon diferensya ang kanyang dila. Kaya yun ang dua niya. Sana matanggal ang bigkis ng kanyang dila. Ibig sabihin, makapagsalita siya ng fluent dahil sa yung tawag dito, yung kapansanan niya sa dila niya nung nasunog ng uling.
May tanong ka O pa, di yan ba, yung sis? Yung anong yung tanong. Yung about ano sa lang, kahapon si Sis mm, Fatima, nagtanong siya sa akin. Pagtapos niyang pagtapos niyang nag-dua after sa Adan. mhm, Tinanong niya ako kung ano daw ang gusto kong idua niya sa akin. Para sa akin, ano daw hinihiling ko na pwede niyang idua as help. Napaisip ako Pwede doon naman. Ang nireply ko sa kanya, wala. Wala kasi once Bakit wala? wala Bakit wala? kasi nung Ang Allah, nag-send ang ko si Allah, Allah, ang Allah, ang Allah ay hindi niya kailangan magdua kasi wala siyang kailangan kasi siya ang Allah. hindi mm, So lahat ibig ko lahat sabihin, ng tao, Ustad, ang ibig kong sabihin, wala kasi contented na ako simula inaccept ko si Allah. Si Allah na bahala hindi, sa akin kung anong nararapat para sa akin, di ba? hindi pa rin. Hindi pa rin. Ano Kasi yun? ikaw ang may choice. Ikaw ang pipili ng daanan mo, hindi siya. mm, Alam lang niya kung anong mangyayari sa'yo. Kung ano man ang piliin mo, alam niyang mangyayari sa'yo. So, ibig sabihin, ang dua, kaya nga, Kailangan talaga siya. bibigyan kita ng halimbawa. Okay. Kung ang mag-asawa ay nagmamahalan at dumating ang panahon na ang lalaki ay magkagusto sa iba, Mhm. mm, sasabihin ng babae, nagbago ang puso ng asawa ko. mm, Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng sabihin nagbago ang puso ng asawa mo o nagbago na ang asawa mo. Kaya iniutos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sabi niya, banggitin niyo ang mga dua na ito. Ano 'yon? Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. O ikaw na nagpapabago ng takbo ng puso, panatilihin mo na manatili ang puso ko sa daan na gusto mo. Subhanallah. So, sino ang nagpapabago ng puso? Hindi yung asawa mo o hindi yung babaeng nakita niya. Sino ang nagpakita ng babae sa kanya? Yung bang babae nagpakitang kusa, humarap sa kanya at sabi niya, ako ito? Hindi. Ang Allah ang nagdala doon ng babae sa harapan niya para makita niya, para magbago ang puso niya. Oo, So, oo, oo, okay, okay. nagpapabago Pero ng hindi mo puso, naman yun pwede pigilan, 'di ba? ay, Kasi teka kagustuhan ni lang, Allah teka lang, yun, eh. teka lang, halimbawa lang yon. Isang halimbawa lang yon. Okay. Isang halimbawa lang yon. Intindihin mo lang muna siya. Ibig sabihin, hindi ginusto ng lalaki na magbago ang puso niya, kundi ginawa ng Allah na magbago ang puso niya. Bakit? Hindi naman actually yung lalaki ang tinetest. Ang tinetest doon lahat kasama yung mga yung yung asawa niya, Yung kaibigan baba. niya, yung magulang niya, kapatid niya, lahat damay doon sa test. Katulad ng sinabi niya na hindi ko nilikha ang mga bituin na inilagay ko lang diyan na wala silang saysay. May connection sila sa isa't isa. May connection din sa mundo. So, yun ay isang halimbawa lang. Bibigyan kita ng isang halimbawa. So, katulad yan sinasabi mo na magiging ganyan, wala ka ng kailangan. Kapag binago ng Allah ang puso mo, nilagyan niya ng sakit, mm, so hindi mo kailangan ng dua. Ayun, kailangan. mhm. Yun ang ibig ko sabihin, Ang sis. the time na nag-ask Yeah. siya is yun. Ang Pero sasabihin mo pagka lang, meron kaya nga sinasabi rin natin, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirah wa qina adhaban nar. Ipagkaloob mo sa akin ang tagumpay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Hindi yung hindi natin pwedeng sabihin na satisfied na ako, okay na ako. Hindi, kasi wala ka pa doon sa throng ng kamatayan eh. Hindi ka pa umabot doon sa maghihiwalay yung kaluluwa mo sa katawan mong lupa na yung mararamdaman mo yung hirap ng paghihiwalay ng kaluluwa mo sa katawan mo na talagang
ikakramp niya yung mga muscles mo. At lahat ng pinakamahirap sa lahat ng mong naranasan sa mundo ay walang saysay sa hirap ng paghiwalay ng kaluluwa sa katawang lupa. So ang dua ay kailangan natin siya araw-araw. Araw-araw. Kaya sa susunod na lesson natin, bibigay ako sa inyo ng mga dua, yung mga best dua na kailangan na everyday ginagawa natin. Yes, So yan yun, yung gusto ko po. isa sa ulo natin yun, at yun ay kailangan nating banggitin tuwing magigising tayo o bago matulog o ano man ang ginagawa. Sapagkat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam niyo ba kung bakit mawawasak ang mga bansa? Pagdating niya Dajjal, masisira niya ang buong mundo maliban sa Madina. Kasi ang Madina, dinuan ng propeta. Hindi humiling ang mga tao. Hindi humiling ang mga tao sa Madina. Ngunit dahil sa pagtanggap ng mga tao sa Madina sa kanya nung siya ay papatayin at tumakas siya doon sa Makkah, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagdua mismo na bantayan ang Madina. Pagdating niya Dajjal, masisira niyang lahat, ngunit walang makakapasok kahit na jin sa dalawang pintuan ng Madina, sa likod at sa harap. Babantayan ng mga anghel. Subhanallah. No? Para Buong kasi si bayan ng Madina. Ustad si Prophet Yunus, 'di ba nagdua siya na ialis mo ako dito sa loob ng Whale. yung Ng butanding whale. ba yun? Mhm. Whale, oh, whale. Importante kasi. Ang dua ay, yan ang pinaka-powerful sa lahat. Pinaka-powerful yan. Lalo na kapag ka ikaw ay nagdudua, tapos itinataas mong dalawang kamay mo, at kung iiyak ka, mas mainam na umiiyak ka, nagdudua ka, nakataas ang kamay, napaka-powerful mo. Ano pa ang tanong? Yung ano Isa, sis, yung sabi mo na magsasyahada tapos i yung kukunin na siya ng Allah. Ay, Oh, yeah. malalagot. Yung sabi niya. Yung tanong Ano niya yan? kahapon. Palawit si Sola rin akong ano. Kasi yung brother ko, na hospital at inoperahan. Tapos, hindi ko siya makausap kasi umiiyak siya at umiiyak din ako. So, pero kung, di ba sabi mo, hindi kami pwede magdawa. So, parang nahirapan ako kasi ang gusto kong mangyari Pwede naman, kaya lang mahirap magdawa ng Ha? pamilya. Oo Pwede nga naman, eh. mahirap lang. Pero gusto ko siyang isyahada sana para hindi man natin alam kasi kung anong mangyayari kahit papaano matanggap siya na kahit paano bago siya mawala makapagsyahada siya ba. Tapos ito yung tinanong ni Sis Fatima kahapon. Paano siya magiging Muslim kung wala na siyang time magdasal? Nasyahada siya tapos nawala siya. Tatanggapin pa rin ba siya kasi wala na siyang oras pa na magdasal na ituwid, ayun, ganun. Yun ang sabi niya hapon. Ang sabi ng Allah, isang hakbang ka na lang sa paraiso, pwede ka pa niyang dalhin sa impyerno. O isang hakbang ka sa impyerno, pwede ka pa niyang dalhin sa paraiso. Yun, ang desisyon doon ay kay Allah. Ibig sabihin, kahit na sinong tao, gustuhin man niyang magsyahada na malapit na siyang mamatay, kapag nabanggit niyang syahada, ibig sabihin nun, pinahintulutan ng Allah at meron siyang hidayah at siya'y tinanggap. Dahil kung hindi, ang mangyayari kapag gustuhin mang magsyahada ng isang tao, halimbawa, dinawa mo siya, hindi siya nakinig, sabi niya saka na lang, at nung malapit na siyang mamatay, ay saka niya sasabihin yung la ilaha illallah, ang gagawin ng mga anghel ay lalagyan ng busal ang kanyang bibig. Hindi niya mababanggit ang la ilaha illallah. Anong ibig sabihin? Kapag ang sino mang mamamatay at nabanggit niya ang la ilaha illallah, ibig sabihin nun, yun ay rahma ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinahintulutan siya na makakapasok sa paraiso.
Yun yung sinasabi na isang hakbak na lang, pwede pa niyang dalhin sa paraiso. Desisyon na yun ng Allah. Dahil sabi nga sa hadith, na kapag kahit na gusto niya nang banggitin at hindi siya tatanggapin ng Allah, bubusalad ng mga anghel ang bibig niya at hindi niya mababanggit yung la ilaha illallah. Kaya sino mang mamamatay na nabanggit niyang la ilaha illallah, tinanggap sila. Isang tanong. Okay na? Ano pa? Isang tanong pa, Ustad. Yung la ilaha illallah, Sige. pwede ba siyang banggitin anytime? Either wala kang wudu, wala kang... Kunwari nasa place ka sa trabaho, tapos bigla kang nagulat. Ang Tapos, wudu ay requirement ng salah. okay. Hindi siya requirement ng zikir o kahit na anong bagay. Ibig sabihin, ang wudu ay para lamang sa pagsasala at paghuhugas ng patay. Ibig sabihin, kung iwuwudu mo at igugusul mo ang isang patay, kailangan nakawudu ka. At saka pag nagbasa ng Quran, di ba dapat may wudu? Oo. Ngunit kung ang pagbabasa ng Quran ay pag-aaral, katulad ng sa school, hindi siya requirement. Kasi ang niyat dun is mag-aaral, hindi Para magsasala. matuto. Okay. So yung pagkasabi, anytime pwede kong gamitin sa maskisan ko rin. Nagulat ka at wala kang, yun ang nabanggit na, yun ang naano mo, pwede siya. Pwede. Walang problema doon kasi ang tawag doon zikr. Sabi nga, latan zikr Allah. Huwag mong kalimutan na alalahanin ang Allah. So anytime na bumanggit ka ng ganun o kaya subhanallah, Allahu Akbar, yun ang tinatawag na zikr. May gantimpala yan kapag binabanggit mo. Okay. Salamat. Sabi mo, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Walang problema doon. Salamat, Ustad. May gantimpala yun. O, ikaw naman, Sis Fatima, oras mo na magtanong. Wala na nga. Ang ano ko kahapon kasi, yung sinasabi mong hinahanap mo na mabigat, ano yun? ang hinahanap ko na mabigat. Nasagot mo na yung yung magsyahada na bago mamatay, ha? Ang problema lang dito, paano natin sabihin sa kamag-anak natin? Kasi ako man mismo, nakita niya ako kahapon, nagulat siya. Ganito kasi yon. Hindi man sa close kami pag nagkita kami, pero pag wala sa lugar, parang mayroon akong sariling buhay, wala akong contact sa kanila. Kukontak sila sa akin kung kailangan nila tulong, kung may maibigay ako, magbigay ako. Ganun lang. Wala sa pilitan. So, kahapon, gusto ko siyang makausap kasi nga, kalalabas lang niya galing sa ospital. So, nagulat siya nung nakita niya ako. Sabi niya, ano yan, naabusayap ka na. Yun ang mga ignorant. Sabi ko, nag-convert ako ng Muslim. So, ang pagkasabi ka, Ustad, kasi sa mga wala talagang kaalam-alam about sa Muslim, ang tingin talaga nila sa Muslim, masama kang tao. So, parang pagkasabi niya, ano ba nangyari sa'yo? Hindi ko na ma-explain sa kanya yun kasi weak siya, tapos mahina ang boses niya. Hindi ko sure kung masasabihin ko tapos maintindihan niya rin ako, tapos plus nakapaligid sa lahat, wala ngang nag-iisa ako, tapos ang dami nila ba. Kapag so parang pinagtawa nila ako, ganon. So paano ko i-open up na sabi ko lang, kasi ganito yung mga pamangkin ko nagsabi na ganito kahirap, ganito, which is ultimo pati yung mga sugat pinakita nila sa akin. Sabi ko, actually, kung ako ang tatanungin mo, huwag masyado magpanic. Kasi it's not about money, it's not about medicine. Kailangan nyo rin naman magdasal. Yun lang, hindi ko masabi kung paano kayo magdasal. Sino ang dadasalan nyo? Kasi pag sinabi ko magdasal kayo,
Ha? Ang Yung mga hirap. sakit, yung sugat, Ang hirap, yung mga Ustads, sakit, yung aksidente, expiation yun ng mga kasalanan. Ibig sabihin, kapag nasaktan ka ng ganun, ay nababawasan ng kasalanan mo. Alam mo yung kwan, yung may kasalanan ka, pinarusahan ka. Pagka may kasalanan ka sa nanay mo, pinapalo ka, di ba? So, Opo. isang way na binibigay ng Allah ang rahma, yung mercy niya, kapag ka nagkakaroon ng sakit o karamdaman ng isang tao, ay binabawasan niya ang mga kasalanan nito. Ibig sabihin, pinapatawad niya yung mga kasalanan. At tinatransform niya ito sa mga bagay na katulad niyan, mga sakit o sakuna, nakakabawas siya ng kasalanan ng tao. Ang ano kasi Pero sa amin, yung sitwasyon niya ba dati nung malakas pa siya, lagi niya kaming pinapagalitan. Yung hindi titigil, parang ano, parang pare, ganyan. Wala, hindi ka makasingit, hindi ka makaano kasi para sa kanya siya lang ang tama at pakinggan mo lang. Kahapon ibang sitwasyon kasi umiyak siya. Parang sabi ko, ando na yung ano nandoon na yung pangpababa loob. Parang ito na yung way, pero paano ko sasabihin sa kanya kasi? yun ang gusto kong ipaliwanag sa kanina. Kulang lang yung salita ko. Yung sabi mo na idudua ka, wala akong kailangan dua. So, yung sitwasyon na inabot niya, naramdaman niya na yung pangangailangan na alam mo yung may kailangan ka pero hindi mo alam. Dumating yung panahon na may kailangan ka pero hindi mo na alam kung anong gagawin mo, sinong lalapitan mo, alam mo wala ka ng solusyon. So, yun yung sinasabi ko sa simula na ang dapat na unang matutunan natin is yung akida at yung tauhid. Dahil pagdating sa mga ganong sitwasyon na nahirapan ka na, katulad sabi mo, umiyak na siya, ibig sabihin nun, naramdaman niya na wala pala siyang kakayahan. Hindi pala siya independent. So, Umiyak hindi siya kasi sabi niya, niya na nakaya. Pero naghirap doon na daw siya, wala daw siyang kalabaw, yung gano'n. doon po ang pasok yung pangalan ng Allah na Al-Ghafur. Kaya sinasabi natin na Ghafurun Rahimun. So kapag ka naaral mo yung 99 names, diyan mo ibibigay yung mga paliwanag sa mga nangyayari sa mga ganyang bagay. Pero ang kaso, hindi naman natin sila pwede idawa. Ano nga Ustad, ignorance nga. Hindi naman sa hindi pwedeng idawa. Pwede mong idawa kaya lang, kumbaga, very tough kasi nga hindi nga tayo papansinin ng mga kapamilya dahil Oo. nga Sarado na ang utak nila ba? kilala kanila. Hindi sa sarado, kundi kilala kanila mula simula. So, mahirap tanggapin na ang pagbabago mo ay sa magandang bagay na hindi nila kayang abutin. Kasi hindi nila maabot yun eh. Pero kapag ang isang tao, dati siyang mabait at naging masama, binibigyan nilang katwiran. Kaya yan naging ganyan kasi ganito ganyan. Mayroong reason na ibibigay sila kapag ang mabuti naging masama. Pero ang masama kapag naging mabuti, hindi nila kayang tanggapin na naging ganon. Kasi wala nga sila doon sa pag-aaral natin, na katulad sa hadith na sinabi ng Allah mismo, isang hakbang na lang sa impyerno, dalhin pa niya sa paraiso. At siya lang ang kayang gumanon. Dahil sa mga tao, kulang sa kaalaman at hindi na kayang tanggapin, hindi sila umaayon sa kaisipan ng mga Muslim. Dahil ang pagkakaalam nila, sapat na sila sa bawat sarili nila. Kaya nga ito yung unang kondisyon ng shahada is yung 7 yan, na hanggang sa matanggap mo, yung pang-7 is last, is to accept. Accept. Wala na, hindi ka na magdi-deny, lahat na tanggap mo na. Pero hindi mo yun maaabot kapag ka hindi mo dinaanan yung number 1. Number 1 is knowledge. Kailan mag-aral? So, kailan aral, laging aral. Katulad itong ginagawa natin, nag-aaral tayo. At sa dinaanan natin magmula kanina, yung mga pinaliwanag natin, yung mga na-take up natin, marami dong bagay na hindi pa ninyo nadaanan, na hindi nyo pa alam.
So, Opo, ibig sabihin, totoo yun. nadagdagan ng kaalaman nyo, nadagdagan. Kung tutuusin Eh, yung sa tagal na panahon andito pa lang na tayo. totoo At yun. saka nandito pa lang tayo sa Kwan, shahada pa lang. Ang topic pa lang natin is 5 pillars of Islam. Tapos 6 articles of faith. Wala pa yung ibang part nitong Kaya nga, pa natin. nagpasalamat ako sa iyo, Ustad, na hindi mo kami iniwan nung nag-request ako na pwede online. Naggawa ka kaagad ng paraan. Kasi kung ganun, nandyan ka tapos wala kaming dito, hindi sapat ang magpunta lang kami ng masjid para magdasal. Kailangan talaga din Totoo yan. matuto. Totoo yan. Kasi hindi mo Kailangan makukuha kailangan ang may reason. gabay. Oo, talaga, totoo. Salamat kami na nandyan ka, hindi ka napagod magturo sa amin maski sa Ang hinahandaan 90. ko ay yung akin. Ang hinahandaan ko ay akhirat. Lahat ng Kailangan ko matuto bago huli lahat. lahat ng bagay na magagawa ko para ilang hakbang na wala ka rin, inshallah. Ayan, So, umiyak yung na talaga. tinan nyo, ang tinapik natin. Ustad, naghahanda ka na ba? Ustad, Lahat tayo naghahanda dapat ka na. Guys, ang sabi ay ganito. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong may pananampalataya, matakot kayo ng tutong takot sa inyong Panginoon at huwag kayong mamatay na hindi kayo mga Muslim, hindi kayo handa. So, ibig sabihin, ang paghahanda ay hindi sa edad. Ang paghahanda is magmula doon sa 7 taon araw, bawat taon ay kabawas. Umuusad ang panahon para humaba ang buhay mo. Umuusad ang panahon dahil binabawasan ang buhay mo. Kaya dalong time na may panahon ka na maghanda, i-prepare mo ang sarili mo. Hindi ang paghahanda is yung, halimbawa, galing ka ng Dubai, pupunta ka ng Pilipinas, uwi ka. Kailan ka maghahanda? Yung last day? Yung sasakay ka na ng eroplano? Di ba? 2 buwan pa, 3 buwan pa lang, nagpa-file ka na ng leave mo. Hinahanda mo na. Tapos, naglagay ka na ng box mo. Bumili ka na ng ganito. Susunod, babili ka ng ganon. So, isa-isa hinahanda mo na, pero wala pa yung panahon. Wala pa yung booking mo. So, hindi mo naman gagawin na mag-file ka ng leave sa araw na to, bukas ay magbabakasyon ka na, tapos mamayang hapon bibili ka. Hindi mo gagawin yun. So, most people do it. Pagdating sa din, lahat ng tao halos gumagawa ganon, to the last minute. So, ibig sabihin, ngayon may panahon pa tayong gumawa ng bagay na yun, kaya ihandaan na natin ang sarili natin. At tuwing khutbah, kapag ka-Biyernes, lagi niyong maririnig yan. Ang sinasabi ng mga imam tuwing Fridays, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Huwag kayong mamatay. Hindi yan nawawala. Paulit-ulit binabanggit yan sa khutbah tuwing Friday. Pakinggan yung maigi yun. Ano sasabihin niya? Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Matakot ka, taqullah sa iyong Panginoon. Taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Huwag kayong mamatay na hindi kayo sumusunod sa batas niya. Ihandaan yung sarili niyo. Sabihin, hindi panahon mo, who knows, mamaya lang namatay ka na. Totoo yun. So, ang paghahanda ay dapat kada minuto, kada oras-oras, araw-araw dapat naghahanda ka. Kasi hindi mo alam kung kailan. At walang nakakaalam kung anong mangyayari. So, alhamdulillah, tayo nakapagsyada, nakapag-Muslim, kahit pa paano meron tayong hinahawakan, pasok tayo sa paraiso. Although, ang journey is hindi ganun sa inaasahan natin, depende sa ating nagawa. Kaya dapat talaga nag-aaral tayo. At marami pang mga bagay na nakakamangha. Kasi magmula kanina, pinag-uusapan pa lang natin ay yung 5 pillars of Islam. At shahada pa lang ang natapos natin hanggang ngayon. No? 7 conditions of shahada.
Anong susunod dito? Ang susunod dito is yung sala. Salah. So ito ang susunod na topic natin. Pero hindi na natin ito makukuha kasi maghrib na dito. So puputulin na natin dito ang ating klase at sa susunod na سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.